Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganun din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga upload. Si Maureen, nagmahal, ibinigay ang lahat. Walang itinira sa sarili para kay Alfred, na siyang lahat para sa kanya. Friends with benefits, no string attached. Iyan ang tingin ni Alfred sa namagitan sa kanilang dalawa. Pero hindi para kay Maureen. Ibinigay niya ang lahat dito sa pag-asang makikita din siya nito bilang espesyal na babae balang araw. Pero lahat ng pag-asa niya ay naglaho nang pagkatapos niyang sabihin dito na nabuntis siya nito. Bigla na lang itong nawala na parang bula at walang nakakaalam kung nasaan ito. Para maiwasan ang skandalo, lalo pa at tumatakbong senador ang kanyang ama, napilitan siya na tanggapin ang alok na kasal ng bakla niyang kaibigan na si Gio. Naging masaya at kontento na siya, kasama ang bakla niyang asawa at ang prinsesa nila. But after 3 years of disappearance, Alfred is back to mess up her peaceful and happy life. Malakas na napaungol si Maureen habang niroromansa ni Alfred ang aking dibdib gamit ang kanyang dila. Sobrang paninigas ng aking dibdib at sobrang namamasa ang pagkababae ko. Dumaos-dos ang halik ni Alfred pababa sa puson ko at inihaplos niya ang kanyang kamay sa hita ko. Para usan, ganun ang tingin niya sa akin at tanggap ko na ang katotohanan na iyon. Isa lang naman ang namagitan sa aming dalawa. 10 taon ko na siyang lihim na itinatangi. First year pa lang ako, nagustuhan ko na siya at idinaan ko sa galit-galitan ang pagtatago ko sa feelings ko sa kanya. Habang siya naman ay mahal na mahal ang kaibigan naming si Danaya. Kung gaano ko katagal siya na minahal, ganun din katagal na minahal niya ang kaibigan namin si Danaya. At 2 taon na namin ginagawa ito. No string attached. In his side, of course. Pero hindi para sa akin. Hanggang ngayon ay patuloy pa rin akong umaasa na sana mamahalin din niya ako at patuloy na pagbibigay ng sarili ko sa kanya. Ramdam na ramdam ko ang paggapang ng kuryente sa katawan ko habang patuloy akong pinapaligayan ni Alfred. Sobrang lakas ng kabog ng dibdib ko, kasabay ng sunod-sunod na paghingal ko. Agad niyang hinila ang panty ko pababa at tinulungan ko siya para madali itong mahubad. Palakas ng palakas ang aking ungol habang inilalabas-masok niya ang daliri niya. Sobrang aggressive ngayon at alam ko kung bakit. He is frustrated right now. Kakakasalang kasi ni Danaya sa araw na ito at ako nga ang maid of honor. Hindi na kami pumunta sa reception dahil bigla niya akong dinala sa isang hotel at sa akin niya inilabas ang frustration niya. Kahit sumuko na siya at tanggap na niya na sina Danaya at Axel ang para sa isa't isa, pero alam ko na nasasaktan pa rin siya. 6 na taon na niyang itinatago kay Danaya mula kay Axel at dahil mahal ko siya, kaya tinulungan ko siya sa bagay na iyon. Kahit parang pinagtaksilan na namin ang kaibigan namin, pero sa bandang huli, sina Axel at Danaya pa rin. Sadyang mahirap kalabanin ang tadhana. Kung itadhana talaga ang 2 tao, sila at sila pa rin sa bandang huli. At ang patunay nga doon, sina Axel at Danaya. Halos napalunok ako nang tuluyang tumambad sa harapan ko ang malaking pagkalalaki ni Alfred. Ang bahagi ng kanyang katawan na laging nagpatirik sa aking mga mata dahil sa sobrang sarap. Parang nakarating uli ako sa langit nang dumating na kami sa climax naming dalawa. Habol namin pareho ang paghinga nang natapos na kami. Nang nakabawi na siya, agad siyang umalis sa ibabaw ko at walang sabi-sabi na pumasok siya sa banyo ng hotel room habang naiwan akong nakatanga at nakatingin lang sa kawalan. Sanay na ako. Ganito talaga ang laging nangyayari pagkatapos namin.
Walang kadal na mangyayari. Masakit man isipin, pero alam kong ginagawa lang niya akong parausan. Itinakip ko ang kumot sa kahubdan ko. Inabot ko ang bag ko at may kinuha ako mula roon. Napangiti ako. Ano kaya ang magiging reaksyon ni Alfred pag makita niya itong hawak na hawak ko ngayon? Alam ko naman na mahilig siya sa bata, kaya mahal na mahal niya ang mga anak ni Danaya. Lalo na siguro kung sariling dugo niya. Nakatapis na malaking tuwalya sa ibabang bahagi si Alfred nang lumabas siya mula sa banyo. Basang-basa na rin ang kanyang buhok. Ipagpatuloy mo lang ang pag-inom ng pills. Aniya na nagsimula siyang magbihis. Lihim naman akong napalunok. Hindi na talaga ako umiinom ng pills dahil gusto ko nang mabuntis. Umaasa ako na pakakasalan niya ako pag malaman niya na buntis ako at baka matutunan na din niya akong mahalin pag may anak na kaming dalawa. Pagkatapos niya magbihis, agad kong inabot sa kanya ang ultrasound pictures ng pinagbubuntis ko. Tinanggap naman niya ito at titig na titig siya dito. Ano to? Kunot noon na tanong niya. That's our baby Alfred. Buntis ako. What? Laking mata niyang tanong. Nagbago ang ekspresyon ng mukha niya. Walang kasiyahan na maaaninag sa kanyang mga mata. Paano nangyari? Hindi ba umiinom ka ng pills? I forgot to take some time. Bakit mo kinalimutan? Bulyaw niya sa akin. Napapitlag ako sa ginawa niya. Hindi ko ine-expect ito. Dapat naging responsable ka pagdating sa bagay na ito. Alam mo bang ayaw na ayaw ko ng bastardo? Hindi ako makasagot. Nasaktan ako sa sinabi niya. Hindi ko napigilan ang tuluyang pagtulo ng mga luha ko. Narinig ko ang marahas niyang pagbuntong hininga. Ipalaglag mo ang bata. Walang preno niyang sabi. Nanlaki naman ang mga mata ko at napaangat ang mukha sa kanya. Anong sabi mo? Dugo pa yan. Ipalaglag mo. No! Marahas na tanggi ko. Isa akong obigay ni Alfred. Dapat ako ang nagsisave sa mga bata. Hindi yung ako ang pumapatay. At ang pinag-uusapan natin, anak natin Alfred. Puno ng galit at pagdaramdam ang nadarama ko para sa kanya. Ramdam ko ang pagkalma niya sa kanyang sarili. I can do nothing about the child. Kung gusto mo yang ipagpatuloy, bahala ka. Pero wag mong aasahan na maging ama ako sa batang yan. At mariin niya akong tinitigan. Teka, akin ba yan? Mapang-uyam niyang tanong. Napatayo ako sa tanong niya. Hindi ko na iniinda ang kahubaran ko. Walang hiya ka talaga. Galit na sabi ko. Sabay sampal sa kanya. Alam mo na ikaw lang ang lalaki sa buhay ko. Galit ang kanyang mga mata na nakatingin siya sa akin. Hindi siya nagsasalita at basta na lang siyang humakbang para iwan ako. Napahagulhol ako. Bigong-bigong napaupo sa kama nang tuluyan na siyang nawala sa aking paningin. Buong akala ko magiging masaya si Alfred sa ibabalita ko sa kanya. Pero bakit siya ganon? Bakit hindi niya matanggap ang anak naming dalawa? Alam ko naman na hindi niya ako mahal at baka nga hindi niya ako kayang mahalin. Pero pati ba naman ang anak namin? Napahaplos ako sa aking tiyan. Paano na kami ngayon nang ipinagbubuntis ko? Panigurado na makakasira ito sa kandidatura ni Daddy. Mas lalo siyang magagalit sa akin at mas lalong lalayo ang kanyang loob. At worst pa, baka tulad ni Alfred, ipalaglag din niya ang anak ko. Ayaw kong ipalaglag ang anak ko. Gagawin ko ang lahat para maprotektahan siya, kahit maging kalaban ko pa ang mundo. Baby, it's only you and me against the world. Naiiyak kong sabi rito. Ako si Maureen. Wala akong pilay at perpekto ang aking katawan. Wala din akong sakit at lumalaki ako na hindi sakitin. Siguro ang pilay lang ng pagkatao ko. I am only the child of Mr. Hilario Estevan. Isang kilalang personalidad ang aking daddy. Hindi lang siya successful na businessman. Isa din siyang successful na politiko. Isa nga siyang congressman sa ngayon.
Lumaki ako naramdam ang cold treatment ng daddy ko sa akin. Hindi man tahasang sinasabi ni daddy sa akin, pero alam ko na ako ang sinisisi niya sa pagmamatay ng aking ina. Namatay ang ina ko sa panganganak niya sa akin. Sabi nila, masyado daw minahal ng daddy ko ang mami ko. Katunayan nga niyan, hindi na nag-aasawa pa ang daddy ko. Nakakainggit daw ako. I almost have everything. Parehong galing sa pamilya ng mayamang angkan ang pamilya ko. Mga kilalang personalidad ang mga kapamilya ko. Isa dito ang kilalang jeweler designer na si Mama Lucy na nakabase sa Dubai. I can almost have everything, maybe, but the things that I can't have are the things that I really want to be mine, love. Pagmamahal sa dalawang lalaking mahalaga sa buhay ko. Ang daddy ko at ang lalaking minamahal ko. I am now 21 years old and I'm just graduated of microbiology course. I wanted to become ang OB-GYN. Kaya ito ang pre-med course na kinuha ko. Pagkatapos nito ay papasok ako sa medical school. Bakit nga ba pinangarap ang propesyon na ito? I wanted to save life, a life of a mother and a child. Paraan ko ito para mapasalamatan ang aking ina dahil sa isinakripisyo niya ang kanyang buhay para sa akin. This is the profession that I choose na kinontra kaagad ni daddy. He wanted me to take a business course dahil ako lang naman ang tanging tagapagmana niya. Gusto din niya na papasok ako sa politika sa tamang panahon, but ayaw ko sa gusto niya. Kaya simula noon, naging distant siya at malamig na ang pakikitungo sa akin. Dahil nahihiya akong manghingi kay dad, although natuloy naman ang suportang pinansyal niya sa akin. Marami akong cards at punong-puno iyon ng pera. Kaharap ko ngayon si dad. Kasalukuyan kaming kumakain ng agahan namin. Tulad ng lagi niyang ginagawa, nagbabasa na naman siya ng magazine habang iniinom ang kanyang kape. May business conference doon sa Cebu. Hindi makakapunta ang Uncle James mo. Kaya sinabi ko na ikaw ang ipapadala ko. Seryosong pagkakasabi naman ni dad. Napatigil ako sa pagkain at napaangat ang mukha ko sa kanya. Ang sinasabi niyang Uncle James ko ay ang kapatid niya na kasalukuyang CEO din ng aming kumpanya. Dahil kasi sa political responsibilities. Kaya may sarili siyang taga-manage ng kumpanya namin. May ibang business din naman ang uncle ko. Kaya busy din ito minsan. Dad, wala po akong alam dyan. Alam niyo naman na wala akong kaalaman sa pagninegosyo. Reklamo ko. Agad na sumeryoso ang pagkairita sa mukha niya. At anong gusto mo? Na ako ang pupunta doon? Kung sinunod mo lang sana ang kagustuhan ko, na business course ang kukunin mo, wala na sana akong problema. Napakasuwal mo talagang anak. Galit na sabi ni dad. Nasaktan ako sa kanyang sinabi. Kahit nasanay ako, masakit pa rin na paulit-ulit kong naririnig iyon. Wala ka na magagawa pa. Ikaw na ang sinabi ko. Isang mining company ang kumpanya ng aking ama. Namana pa niya ito mula sa kanyang mga magulang. At dahil sa politika siya nakapokus, kaya kung sino-sino na lang sa mga kamag-anak namin ang nagmamanage ng kanyang kumpanya. Agad na tumayo si dad na hindi man lamang tinapos ang kanyang agahan. Alam kong mainit na naman ang kanyang ulo dahil sa akin. Sa katunayan nga, banas na banas ang kanyang mukha ngayon. You will be going to Cebu this day. Pupuntahan ka dito mamaya ni Francie para sa ibang detalye. Aniya bago siya umalis sa aking harapan. Ang Francie na tinutukoy niya ay ang sekretarya ng CEO. Nasundan ko ng tingin si dad. Gusto kong kumontra sa gusto niya. Pero alam kong mapapanis lang ang laway ko. At saka marami ng pagkakataon na hindi ko siya sinusunod. Kaya siguro malaki ang tampo niya sa akin at sobrang disappointed siya sa akin. Isang oras ang nakalipas, dumating nga si Francie para sabihin sa akin ang ibang detalye sa pupuntahan ko. Pagkatapos umalis din naman siya kaagad. Para akong tinatamad na mag-impake. Kaya wala akong kabuhay-buhay ngayon. Habang isinisilid ko ang ilan kong gamit sa maleta. 3 araw ang conference,
Kaya 3 araw din ako doon. Pagkatapos kong iligpit ang aking mga gamit, kinuha ko ang invitation card at binuklat ko iyon. Binasa-basa ko ito at para yatang nabuhay ang dugo ko sa katawan sa aking nabasa. Special guest and honored speaker, Mr. Alfred Harrison, CEO of Harrison, Young Billionaire of the Year, Young CEO of the Year. Makikita ko si Alfred doon? It's been 2 years since last time that I saw him at hindi man lamang nagparamdam siya sa akin. Ano pa ang aasahan ko? Bakit siya magpaparamdam sa akin? Hindi naman kami close. Bumalot sa akin ang sobrang excitement. Kaya ang dating walang kabuhay-buhay na ako, ngayon ubod na ng sigla. Kilig na kilig ako at paikot-ikot pa ako dito sa aking kwarto. Saka pabigla akong humiga sa aking kama. Nag-type naman ako ng message sa aming group chat. Mawawala ako ng 3 days dahil dito. Kinunan ko naman ang pictures, ang harapan ng invitation card, then ipinasa ko sa group chat namin. Gio, kailan ka pa nagka-interes sa business manang? Ngayon lang, sagot ko naman. Sasabihin ko sana sa kanya na magkikita kami ni Alfred doon. Pero baka mabasa pa yun ni Danaya. Moment muna namin ito ni Alfred. Kahit pa kaibigan lang ang turing sa akin ni Alfred. Karibal talaga ang turing ko kay Danaya. Pero mahalaga si Danaya sa akin. Insecure lang talaga ako. Okay, basta wag ka muna magpapadilig dun ha. Wika naman ni Gio. Kung kaharap ko lang ngayon si Gio, binato ko na sana siya ng unan. Ang landi talaga ng baklang ito. Baka ikaw ang gusto magpadilig. Ako ang nagdidilig. Diligan kita dyan. Huwag kang kikiligin ha. Ako? Kinikilig ako sa'yo? Bakla ka talaga. Formal kami ni Gio kapag kaharap ang ibang tao. Pero pag kaming dalawa lang, asal iwan talaga kami. Agad din akong nagpaalam sa group chat. Baka malate pa ako sa flight ko. Excited pa naman ako. Gamit ang isang private chopper na pagmamay-ari ng Tito James ko, nakarating agad ako sa Cebu. Isang malaking function hall sa isang kilalang resort gaganapin ang business conference na dinaluhan ko ngayon. Nakakainis, nakaka-bored, wala man lamang akong kilala ni isa sa mga taong nandito. Hindi talaga ako interesado sa negosyo dahil ang pagiging obigay ni ang pangarap ko. Kahit nakaka-bored, pero mas pinili ko pa rin ang dumalo at hindi nag-abalang tumakas. Oo, nakita ko nga si Alfred. Nasa may unhan siya ng upuan. May mga kausap siya na sa tingin ko ay mga negosyante din. Handsome as ever. Kaya itong puso ko ay nagwawala na naman. Nakatitig lang ako sa kanya, kaya nang napasulyap siya sa bungad ko. Agad na nagkatama ang mga mata naming dalawa. Agad na rumihistro sa kanya ang napakagwapong mukha, ang pagkagulat. Alam ko naman na hindi niya inaasahan na nandito din ako. Ako nga hindi lubos makapaniwala na guest speaker siya. Kasi sa pagkakaalam ko, nasa New York siya. Halos hindi ako kumukurap habang nagsasalita si Alfred sa aming harapan. Hindi lang talaga ubod ng gwapo si Alfred. Napakatalino din niya. Para sa akin, isa talaga siyang perpektong lalaki. Nakasunod ang aking mga mata sa bawat galaw ng kanyang mga labi. Ang sarap sigurong mahalika ng kanyang mga labi. Kung sa akin lang sana siya na in love, kompleto na sana ang buhay ko. Pero sa kaibigan ko na si Danaya na in love, at ewan ko kung magkakaroon pa ba ng katugon ang aking lihim na pagsinta sa kanya. Nabawi ang aking paningin na nagsalita ang lalaking katabi ko, kaya napalingon ako dito. Hi. Nakangiting bati sa akin ng lalaki. Guwapo siya. Hindi pa huhuli ang kagwapuhan kay Alfred. Pero walang dating siya sa akin. Masyado kasi akong dead na dead kay Alfred. I'm Lance Montemayor. Kanina ko pa napupuna na mag-isa ka lang at mukhang wala kang hilig na makihalubilo sa iba. Wow, so kanina pa siya nakabantay sa akin? Parang ang creepy naman niya. I'm sorry. Huwag ka matakot sa akin. Familiar lang kasi ang mukha mo. I just don't remember kung saan ba kita nakita.
I'm Maureen Esteban. Pakilala ko. Ayaw kong maging bastos. Mukha naman siyang mabait na tao at formal. Ngayon naalala na kita. Ikaw yung anak ni Congressman Martin Esteban. Nakita na kita sa pictures niya doon sa office nang minsan akong napunta doon. Talaga? May pictures ako sa office ni Daddy? Hindi pa kasi ako nakakapunta doon. You are more beautiful sa personal. May paghanga sa mga mata na wika nito. Nginitian ko naman siya. Ayaw kong bastusin itong bago kong kakilala na gwapo din. Hindi ko na malaya na nagkukwentuhan na pala kami ng bahagya ni Lance. After all, he's an interesting man. Pagkatapos ng conference, dumiretso agad ako sa hotel kung saan ako nakatuloy. Magkasama kami kanina ni Lance dahil pareho pala ang hotel naming dalawa. Nasa 8th floor lang ang kanyang room, habang nasa 10th floor naman ang sa akin. Papasok na sana ako sa aking kwarto nang marinig ko ang hagik-hik ng isang babae na tila nilalandi nito ang kasama nito. Out of curiosity, napatingin ako sa dalawang tao na naghaharutan. Kahit nasa pinto pa lang ng kwarto, katabi lang ng room ko ang papasukan nilang room. Buwisit, ang lalandi talaga, hindi na nahiya sa akin. Pero napaurong ako nang makilala ko ang lalaki na kasama ng malanding babae. Agad na gumapang ang panibugo at galit sa aking puso. Alfred? Hindi ko napigilang sambit at napakalakas pa talaga ng boses ko. Agad na napatingin si Alfred sa bungad ko. Maureen, long time no see. Nakangising sabi ni Alfred. Hindi ako nagpakita ng kahit na anong emosyon kay Alfred na lagi kong ginagawa pag magkaharap kaming dalawa. Sino siya? Maarting tanong ng babaeng kasama nito. Hindi naman kagandahan pero may malaking, just someone I know. Sagot naman ni Alfred sa babae. Someone I know? Hindi man lamang sinabing kahit kaibigan lang. Masyadong masakit sa puso ang sinabi ni Alfred.